Ito na yung full video sa paggawa ko ng solar setup. Ang una kong ginawa is nag-layout muna ako bago ko pumutol ng gagawin nating frame. At syempre, pininturahan ko na para presentable naman yung gagawin nating setup. Sa setup na to ay gagamit ako ng 1 kilowatt toroidal inverter galing kay One Solar. Toroidal lang pinili ko dahil gusto ko tong gamitin sa mga inverter type na washing machine, ref, electric pan at iba pang appliances. Gumamit lang rin ako ng 60 amperes na MPPT galing kay POWMR. Itong metal type ang pinili ko for better cooling and heat dissipation. At 13 amperes rated current naman ang ginamit ko sa socket. Ginamitan ko rin to ng PVC wiring duct for better cable management. And after ko siyang sukatin, pinutol ko siya gamit itong cordless mini drill ko. And after ko mapantay lahat ng layout ay tinornilyo ko na gamit itong cordless drill ni Mitsushi. Huwag nyo lang po muna pansinin yung breakers na ginamit ko dito dahil hindi pa po to final. Ginamit ko lang to para ma-layout ko na yung wiring sa gagamitin kong breakers. Sa pag-crimp naman ng wire lugs ay gumamit lang ako nitong Crimper Pro Max ko. Dahil ito lang yung kayang mag-crimp ng mga makakapal na wire para sa battery. At para mas safe yung mga wires natin ay ginagamitan ko nitong heat shrink tube. Pinalitan ko pala yung wire ni inverter dito kasi masyadong mahaba yung stock na wire niya. Binutasan ko rin pala tong breaker housing ko para may daanan yung mga wirings ko later. And after ko magputol at maghulma ng wire, ay babalatan ko na yung magkabilang dulo para lagyan ko na ng insulated ferrule. Iba't ibang sukat ng ferrules ang gagamitin ko dito dahil magkakaiba din yung sukat ng wire sa bawat parts ng setup ko. Gumamit lang rin ako ng proper na crimper para hindi ako mahirapan. At lahat ng wires na to ay kailangan i-crimp para maganda ang kapit sa bawat terminals. Ikutin mo lang rin tong silicone wires para madali mo mapasok ang bawat hibla sa loob ng ferrule. Mapa-silicone or THHN wire pa yan ay talagang linalagyan ko nitong ferrule. Bukod sa safe at proper ay talaga naiiwasan din ito yung loss connection sa bawat terminals. Tatlong direct current breakers itong nasa left na merong pare-parehong sukat na 10 AWG wires na galing sa panel to MPPT to battery. Itong alternating current breakers naman sa right side ay gumamit ako ng sukat na 12 AWG wires na THHN na connected sa inverter papuntang outlet sa appliances. 6 AWG silicone wire naman ang gamit ko from battery to inverter at MPPT. At syempre bago natin tapusin ay iti-testing muna natin kung meron bang problema sa wirings ko. At sa testing na to ay gagamitan natin siya ng 300 watts na grinder. At since wala naman pumutok, ay pumutol na ako nitong cover ng PVC wiring duct. Pero temporary lang muna yan dahil dumating na yung mga breakers ko. Pinalitan ko yung breakers ko ng Taxnil dahil ito yung preferred ko na brand. Inayos ko rin yung wirings ng battery ko sa pamamagitan ng paglagay ng high amperes na terminal block. Dito kasi magma-merge yung connection ng MPPT to battery at inverter to battery. Pero bago ko i-explain yung wirings ay ipakita ko muna sa inyo yung grounding system ko. Lahat ng may grounding terminals ay pinagsama-sama ko lang sa iisang terminal block. Tapos lalagyan ko pa ng wire dito palabas para ikabit ko sa galvanized steel grounding rod. At ito yung magiging itsura niya kapag nakabit ko na siya sa setup ko. Ito na yung pinaka-final na setup ko. Manggagaling tayo muna sa solar panel. Bababa